Sige, pasok. Alamin kung sino sa report ni MJ Mondejar. Sa October 25 survey ng Publicus Asia, lumalabas na matindi pa rin ang impluwensya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga Pilipino. Base sa pahayag survey, ang dating Pangulo ang may pinakamalaking sway o impluwensya sa kung sino ang mga dapat iboto sa 2025 midterm elections. 31% ng mga kasali sa survey ang iboboto ang mga kandidatong may endorsement kay dating Pangulong Digong. At sa isang press conference sa Davao City nitong Huwebes ng gabi, November 7, ay inanunsyo ng dating presidente ang suporta sa kanyang matalik na kaibigan, si Pastor Apollo C. Quiboloy, para sa Senado. Matagal na magkaibigan sina dating Pangulong Duterte at ang spiritual leader ng KOJC. Kaya kung meron mang mas nakakilala sa butihing pastor, ay isa na doon ang dating presidente. But pastor is a reservoir. Reservoir ng maraming alam sa buhay. Ganon sa pastor, but pastor is a very keen observer sa buhay ng tao. Very bright. Kilala ang KOJC sa Zero Corruption Leadership, estilo ng pamamahalang dadalhin ni Pastor Apollo sa Senado. Numero 1 sa mga panukalang isusulong ay mga anti-corruption bill para magkaroon ng total transparency sa mga transaksyon sa pamahalaan. Nakilala naman si dating Pangulong Duterte sa anti-drug at corruption policies ng kanyang administrasyon. Kaya kung ang dating Pangulong tatanungin kung may kay ba na maging senador si Pastor Apollo, He would be an asset to the country. And I hope that when we announce na siya, I am announcing my full support. Grabe yun. So he is an asset. Alam ninyo, dalawang gabi nakakwentuhan namin tong dalawang to, si PRD at saka si Pastor Quiboloy. At wala sila parehas hinto. Hindi sila parehas napapagod sa pagpapaintindi sa amin kung gaano nila kamahal ang Pilipinas. At hindi rin kami napagod makinig doon sa napakarami pa nilang magagandang mga plano sa Pilipinas. During that time, no kami ay nagdi-dinner, after dinner, we were having coffee, kwentuhan na. Si PRRD, sinabi niya sa amin kung paano sila nagkakilala. At doon pa lang, sinabi niya na sa amin na kasi ayaw niya talagang tumakbo yung anak niya. Ayaw niya talagang tumakbo si Pastor Apollo Quiboloy. Si Inday Sara sa politika. Kasi nga, hindi kaya ni Inday Sara. Parang yun yung sa kanya. Bilang isang ama, ayaw niya na dumaan yung anak niya sa hirap na dinaanan niya bilang isang presidente. Hirap kasi being a president is a thankless job. So ito si si PRRD, ayaw niya na pagdaanan ni Inday Sara yung hirap, yung pangbabatikos, pangbababoy na yung nangyayari ngayon, sabi ni PRRD sa anak niya, kay Inday, wala pa to. Wala pa to sa kalingkingan noong hirap na dadanasin mo pag naging presidente ka. Kasi ang presidente, kapag ang presidente nagtrabaho, pag ang presidente nagmahal sa bayan, putang ina sisirain niya ng mga kriminal, kawatan, magnanakaw, mga plunderer, mga kuratong, mga kurakong na mga mambabatas, kakawawain ka. Pero kung katulad ni Bongbong ngayon, na binusog niya lahat, masarap ang buhay ng isang presidenteng tamad. Tamad kasi you would just let them you'll just let the people in the government corrupt. You'll just let them get money and gawin yung mga bagay na gusto nila. Ikaw, presidente ka, you have free security, free food, free everything. You are the most powerful dito. Pwede mo ka magpanukala ng kung anong gusto mo. So, you have the power. Itong lahat ng mayayaman sa Pilipinas bow sa'yo because you are on the top or you are in the top. So, ganun dito sa Pilipinas. Ganun yung klase ng gobyerno na meron si Bongbong Marcos ngayon. Gobyernong tamad. Hindi gobyernong nagtrabaho, hindi siya gobyernong nilabanan yung corruption, hindi siya gobyernong nilabanan yung drugs, hindi siya gobyernong nilabanan yung kahirapan, pagtaas ng bilihin, hindi siya gobyernong pinaprioritize yung mga mahihirap na mga Pilipino or yung Pilipinas as a whole.
Si PRD, lahat yan binangga niya. Mga oligarko, sila Lucio Tan, yung mga hindi nagbabayad ng taxes, binangga niya lahat yan. So anong nangyari kay PRD? Ginulpi si PRD ng mga sindikato sa Pilipinas. So ngayon si Inday Sara sabi niya, "Hindi mo kakayanin 'yun. Hindi mo kakayanin 'yun. At kaya mo siguro pero ayaw kong maranasan mo 'yun." Kaya as much as possible kung siya papipiliin, ayaw niya. Lagi niyang sinasabi, si Inday rin naman nagsabi, ayaw siyang paging presidente ni PRD kahit noon pa, eh. So, Boss Dada, parang sinasabi mo na, pinapahamak ni PRD si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ang pinag-uusapan namin noon nung kaming nagdi-dinner is he might ask Pastor Apollo Kibuloy to run as a president in 2028. He might ask Pastor Apollo Kibuloy. Kaya palagay ko, isa 'yun sa mga reason why si Pastor Apollo Kibuloy binababoy ngayon. Same reason why si Inday Sara binababoy ngayon dahil she is a threat sa 2028. She's a threat na tumakbo siyang presidente sa 2028, si Inday. There's a huge possibility that Inday runs for presidency in 2028. Now, si Pastor Apollo Kibuloy, considering na plano na din talaga ni PRD na i-endorse siya as presidente sa 2028 kung hindi tatakbo yung anak niya, threat si Pastor Apollo Kibuloy. That is why ginagawa nila ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Out of all the friends of Pastor Apollo Kibuloy, of PRD, si Pastor Apollo Kibuloy lang yung ginaganito nila ng bonggang-bongga. So, yun ang nakikita natin. Kasi ang pinag-usapan talaga nila nun is Pastor Apollo Kibuloy talaga, he's fit to become president. Kasi ngayon yung sinasabi ni PRD na he's done it here, eh. Nagawa niya na yan dito, eh. Now, kakayanin ba ni Pastor Apollo Kibuloy yung persecution ng mga makakalaban niya sa politika, ng media and all? Putya, kayang-kaya ni Pastor labanan at i-overcome lahat yun. Bakit? Pastor Apollo Kibuloy, nag-spend yan ng 6 years sa bundok, hindi yan bumaba sa kabiasnan. Grabe ang sakripisyo niyan. Kung saan man nakarating ngayon or umabot yung KOJC sa buong mundo, from walang pera to this, ang daming sakripisyo, ang daming paghihirap ni Pastor, 10 ng kanyang mga kasamahan na yang mga idinidemanda ngayon. Lahat yan nalagpasan ni Pastor Apollo Kibuloy yan. Ito pa kaya mga ginagawa sa kanya ng gobyerno ngayon? Yung pa kayang persecution ng media? Putya, buong buhay ng KOJC, nung nakikita nila na palaki ng palaki, palakas ng palakas yung KOJC, lalong-lalo sa buong mundo, na-threaten nga ang gobyerno ng Amerika, eh. Maraming mga denominasyon dito sa Pilipinas ang na-threaten din sa kanya, kaya nga dinidebate siya ng dinidebate. Narinig mo ba si Pastor Apollo Kibuloy na nanira sa dating daan? Kahit na nung mga panahon na yon si Eli Soriano, grabe ang pagbati ko sa kanya, narinig mong gumanti si Pastor Apollo Kibuloy sa mga pastor na bumabanat sa kanya, na sinasabi na yung teachings mo palpak? Meron kang narinig? Walang gano'n si Pastor, because Pastor loves his enemies. Hindi ka magiging isang ebanghelista, hindi ka magiging representante ng Panginoon, hindi ka pwedeng maging holy kung meron kang grudge sa kapwa mo. Si Pastor Apollo Kibuloy yung gano'n, na kahit ang daming bumabati ko sa kanya, he never fights back. Hindi siya nagba-badmouth din sa kanila. Sumasagot siya, but hindi niya bina-badmouth sila. Hindi niya sinasabi na mali yung turo mo, ako tama. Mali ka, ako tama. Hindi siya gano'n. Yun ang isa sa mga magandang nagustuhan ko kay Pastor Apollo Kibuloy. So, kaya ba niya yung naranasan ni PRD nung presidente siya? Kayang-kaya ni Pastor Apollo Kibuloy yun, kasi mas mahirap pa dun ang dinanas niya. Kasi according to him, parang ano na din siya, ito yung cross niya. O ito yung cross na dinadala niya. Kung ano man yung mga ginagawa sa kanya ngayon, yun din yung cross na dinadala niya. So kayang-kaya niya yung persecution, paninira,
pinaglalaruan siya kung ano man yung mga nangyayari ngayon at yung mga puwedeng mangyari when he becomes senator and God's will, if he becomes a leader dito sa Pilipinas, lahat yun kakayanin niya because he endured more than that and he overcame lahat yang mga bagay-bagay na yan. And I will campaign for him all throughout the country. Samantala, sa ika-11 taong anibersaryo ng pagtama ng super bagyong Yolanda sa Pilipinas, inalala naman ng mga tagsuporta ni FPRD ang pagpapadala ng tulong noon ng Davao City Government sa mga nabiktima. Isa ang Davao LGU ni Nooy Mayor Duterte sa mga unang nagpadala ng tulong sa mga binagyo. Bukod kay Duterte, isa rin sa mga naunang nagpadala ng tulong noon sa Ground Zero ng Yolanda sa Tacloban City ay si Pastor Apollo. Sa pamamagitan ng NGOs ng KOJC, mahigit sa 5,000 ang nasawi. 1,700 mahigit ang nawala. Imagine, Yolanda pa lang. Hindi pa, kilala na si Pastor noon, pero hindi pa talaga sila kilalang-kilala dahil talagang naging sobrang kilalang-kilala sila noong naging parang household name na si Pastor Apollo Kibuloy nung naging presidente din si PRD. So, kita mo, from Yolanda, tumutulong na sila and earlier than Yolanda, tumutulong na sila. So, ganyan ang KOJC. Ganyan si Pastor. So, ako, pag sinabi ni Pastor na tutulungan ko Pilipinas, na gagawin ko to para sa Pilipinas, wala akong ibang pwedeng gawin but to believe. Kasi naniwala nga kayo kay Bongbong Marcos eh, unang walang nagawa. Naniwala nga kayo kala Erap, naniwala kayo kala Gloria, kala Cory, kala Ninoy, naniwala kayo sa kay kay Marcos Sr. eh. Bakit hindi tayo maniniwala ngayon? Samantalang kitang-kita naman natin sa lahat ng mga tumatakbong kandidato, sa lahat si Pastor Apollo Kibuloy lang yung merong resibo. Kaya mahihiya sila, mapapahiya sila kasi ang pwede lang nilang ipukol kay Pastor Apollo Kibuloy is yung mga panuntunan niya sa simbahan niya, yung mga kasong kinakaharap niya. Yun lang. But other than that, nakita mo si pastor na nag-corrupt? Nakita mo si pastor na nag-slander? Wala. Wala kayong makikita masisilip na masama sa kanya. Meron siyang kaso ngayon? Yes. Meron na bang resulta yun? Wala pa naman. So, a person is innocent until proven otherwise. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. At higit 26,000 nasugatan sa isa sa mga pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung Ayan. So, yun. Ang maganda rito, kasi si PRD, personally, sinabi niya na nga na I support Pastor Apollo Kibuloy and he's an asset to the Philippines. And magbibigay si Pastor Apollo Kibuloy ng i-devote niya yung kanyang panahon, buhay para sa Pilipinas nating mahal. Kaya nga yung nila yung kanilang slogan, yung aming slogan sa SMNI, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kasi ang dapat pinagsisilbihan natin ang Panginoon at ang bayan. Wala nang iba. Oo, wala nang iba, wala na tayong ibang pagsisilbihan kundi ang Diyos at bayan lang. Kapag 'yan ang panuntunan mo sa buhay, Diyos at bayan, sigurado ako nasa mabuti kang landas. Nakakainggit ako bilang isang madalas magbiyahe, pumupunta ako sa mga first world country. Nalulungkot ako para sa bayan ko, nalulungkot ako para sa Pilipinas, nalulungkot ako para sa mga magulang ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga anak nila, at sa mga anak ng mga anak ng mga anak, mga magulang ng mga magulang. Nalulungkot ako for them. Kasi hindi lahat ng tao ay merong opportunity like us to go to different places and experience first world countries. Hindi lahat. So, bakit kaya hindi na lang yung mga politiko natin ang magdala ng, magparamdam dun sa mga hindi kayang lumabas ng first world country like? Bakit hindi na tayo mangarap na magkaroon ng mga tao sa gobyerno na kung anong transport system meron sa Singapore, magkaroon din tayo. Transport system na meron sa Japan, magkaroon din tayo. Singapore ang init-init din diyan, pero bakit pinupuntahan ng tao 'yan? Bakit hindi nire-require ng visa ang Singapore? Number 1 ang Singapore sa hindi naman number 1, pero isa ang Singapore sa pinaka-powerful na passports sa buong mundo. So bakit ang Singapore gano'n? Bakit tayo hindi?
'Di ba? Mayroon kasi silang matitinong mga leader do'n at may mga disiplina yung mga tao do'n. So, bakit kaya hindi gawin ng mga politiko natin kung ano yung na-experience nila sa ibang bansa? Kasi ako, kung may power lang ako, lahat ng nakikita kong magaganda sa mga bansang pinupuntahan ko when I go home to the Philippines or get back to the Philippines, kung puwede lang dalhin ko 'yun at ay ilagay din dito sa atin. Kaya lang hindi, eh. Ordinaryong tao lang tayo, ang kaya ko lang gawin is magbukas ng mga isip para lahat tayo mangarap. I-educate kayo, i-advocate yung mga nakikita natin, i-influence kayo para maglagay tayo ng mga tamang tao na maglalagay sa bayan natin doon sa ano, sa level na mataas, hindi sa mataas sa corruption, mataas sa literacy. Or yung pagiging illiterate, mataas tayo, sa poverty, sa ganito, sa crime, hindi lang do'n. Gusto natin maging mataas tayo, yung airport natin, gusto rin natin na magkaroon tayo ng mga ng mga yung gobyerno natin magkaroon ng mga modern marvels, construction marvel. 'Di ba, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang dome na pinakamalaki sa buong mundo. Isang Pilipino na may ilang milyon lang na miyembro, na nasa isang probinsya, malayo sa Luzon at sa Visayas, napapaligiran ng mga terorista, mga NPA. Pero nagkaroon siya ng kingdom na pinakamalaki ang seating capacity sa buong mundo, if not sa buong Asia. So imagine gano'n yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang bansang kaharian. Ano yung kaya niyang gawin para sa Pilipinas? Kung susunod lang tayo at magiging law-abiding tayo, sigurado ako na may pag-asa pa. During my lifetime, at least maging ano man lang tayo, second world. During my lifetime, I am 25 years old now. So during my lifetime, gusto ko naman na next 25 years, I'm 50. Gusto ko naman na umangat naman tayo from third world, naging second world man lang tayo. If we can go first, maganda. First world country tayo, just like Singapore. 'Di ba? Dito sa Davao, Kingdom, pinakamalaking dome sa buong mundo. Imagine. Yan yung sabi ni RG Social, yan nga yung sinasabi ko. At malinis pa ang Singapore. Galing ako diyan 10 years, malinis ang Singapore, maayos ang Singapore, mainit. Pero yung Singapore is like the Philippines. Kaya natin 'yun with all our resources, the biodiversity, kalikasan, lahat. Sa turismo, kayang-kaya na natin makipag-compete. Pero other than that, madami pa tayong dapat mga bagay na makipag-compete tayo. So, kailangan talaga natin ng competitiveness in a positive way. Competitiveness hindi para sa isa't isa, but competitiveness para mag-compete sa ibang bansa sa lahat ng mga services. Yun yung kailangan natin. Stuck na ako sa 25. 26 na pala ako. Sorry, 26. So, yun lang yun. So, maraming salamat PRD. Basta ako, i-aano ko 'yan, ipapakita ko sa inyo mga bossing, yaang, mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy, and I will devote, itong aking panahon until the elections para at least ako kasi na-experience ko, kayo ng mga hindi naka-experience, at least marinig niyo from us. And pinagkatiwalaan naman nila kami na somehow, ipakita sa inyo yung mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy. So nagmi-meeting kami para kung para maintindihan namin, kasi hindi rin naman kami gano'n kagagaling. So matalino masyado si Pastor Apollo Kibuloy na kung babasahin lang namin yung mga ginawa niya, baka hindi namin ma-interpret ng maayos. So yung mga lawyers nila, we get to ask things from them. O ito po yung panukala, so paano po 'to, ipapaliwanag nila sa amin in layman's term para maihatid din namin sa inyo. Hindi ba? Ang saya-saya. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.